Meron ngang nagtatanong kung paano ko daw ba gawin yung homemade chicken nuggets na pinapabaon ko sa mga bata. Kaya tara, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano ko pine-prepare ang pagkain nila Ate Sam at Basti. So ito na nga mga momshi, another day, another mini vlog na naman tayo for today's video. Gabi pa lang ay nag-prepare na ako ng pangbaon ng mga bata para kinabukasan ay magluluto na lang ako at hindi na ako magkukulangan ng oras sa pagpe-prepare ng kanilang mga baon. Kinuha ko na nga rin sa ref yung mga ingredients na kakailanganin ko tulad ng bawang at carrots, tapos hiniwa ko lang ito sa maliliit na piraso para hindi ako mahirapan sa pag-grind nito ng mano-mano. Meron naman din akong food processor, ang kaso medyo tinatamad akong ilabas ito ngayon at kakayanin din naman ito ng manual food grinder ko, kaya ito na lang ang gagamitin ko. Gulay lang din naman kasi yung isasalang ko dito at yung chicken giniling kasi ay may nabili na ako sa grocery. Pinagsabay ko na nga palang i-grind yung carrots at yung bawang. Pagkatapos, inilagay ko na rin yung chicken giniling. Bali kalahating kilo nga yan. Tapos sinangkapan ko na rin ito ng asin, garlic powder. Pero medyo namuuna nga yung garlic powder ko. Pero okay lang yan dahil mamaya ay madidissolve din naman agad yan. Tapos naglagay na rin ako ng paminta. Every time na gumagawa ako nito ay palaging nauubos agad. Kaya naman kapag namamalengke kami ay hindi talaga pwedeng mawala yung panggawa ko ng chicken nuggets sa listahan namin. Pwede nga rin pala itong lagyan ng onion leaves, dagdag pang palasa. Pero ang sa akin kasi ay hindi ko na nilalagyan nito dahil ayaw ng mga bata yung lasa. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng isang itlog at pati na rin ng harina. Nung na-mix ko na ito ng maigi ay kinuha ko naman yung nori at gagawa nga ako ng chicken nori kahit kaunti lang at susubukan ko muna kung magugustuhan ba ito ng mga bata. Hinati ko nga lang pala ito sa dalawa para hindi ito masyadong mahaba at hindi ito mahirap i-roll. Naglagay lang pala ako ng saktong amount ng chicken giniling dito sa nori sheets tapos ni-roll ko na ito. Nakagawa nga ako ng 6 na chicken nori at hinati ko nga lang ulit ito sa dalawa para magkasya ito sa aking lalagyanan. Para naman hindi magdikit-dikit yung chicken nori ay lalagyan ko lang ito ng plastic sa gitna. Sunod naman ay pinrepare ko na yung panggawa ko ng bite-size cordon bleu. Bale naghiwa lang ako ng quick melt cheese at maliit na piraso lang ang ginawa ko dahil maliliit lang din naman ang gagawin ko na cordon bleu. Tapos naglagay na rin ako ng breadcrumbs sa isang maliit na lalagyanan. Ilalagay ko lang yung cheese sa gitna tapos i-form ko na ito ng pabilog at i-coat ko lang ito ng breadcrumbs. Bali 9 pieces yung ginawa ko na bite-size cordon bleu at next naman nga ay chicken nuggets naman ang gagawin ko. Same lang din ang procedure ng paggawa ng chicken nuggets, pwera nga lang yung paglagay ng cheese sa loob. Sa chicken nuggets naman ay nakagawa ko ng 8 pieces nito at sakto lang ang mga size nito. O diba, sobrang dami nang nagawa ko sa kalahating kilo ng chicken giniling kaya sobrang makakatipid ka talaga kung gagawin mo din ito. Dati ay panay din ang bili ko ng ready-made chicken nuggets sa grocery pero na-realize ko na mas malaki ang matitipid ko kung ako na lang ang
gagawa nito. Basta tama lang ang gagawing procedure at make sure na malinis lagi ang kamay kapag gagawa na nito at ilalagay ito lagi sa freezer para maiwasan natin na mapanis agad ito. Anyway mga momshi, ikinalulungkot ko na kailangan naming i-postpone ng soft opening ng aming ramen shop dahil may kailangan pa kaming dapat ayusin sa loob ng shop, kaya babalitaan ko na lang kayo kung kailan bang final date ng soft opening namin.